Okay, situation number 2. The light boom AB is attached to the vertical wall by a ball and socket joint and at A and supported by two cables at B. A force P equals 12I minus 16K is applied at B. Note that the reaction at A acts along the boom because it is a two-force body. So calculate the tension in BC, calculate the tension in cable BD, and calculate the force carried by strut AB. All right. So dito, if you would understand the assembly, parang meron dito member na boom, tapos yung attachment niya dito ay ball and socket joint. So tatandaan natin kung ball and socket joint, para lang yung 3D na hinge. So ang nangyayari lang ay meron tayong reaction sa z-axis, sa x-axis at saka sa y-axis. Yun lang yun, no? Pero, ang binigay niya na hint, pansinin niyo daw na ito ay two-force member. Bakit naging two-force member? Kasi wala namang force anywhere dito sa gitna. Ang meron lang forces dyan dito sa point na to tsaka sa point na to. So, ibig sabihin, yung magiging resultant ng mga reactions dito, kagaya ng diniscuss ko kanina, will just pass through dun sa mismong boom natin. Okay? So, we'll just pass through dito. So, ito yung magiging force dyan. Tapos dito, magkakaroon tayo dito ng tension at saka dito tension. Okay? So, ibig sabihin, pwede na lang natin itong i-analyze by method of joint. Pwede na lang tayo dito sa B mag-analyze, tapos concurrent yung force system. Kaya namang isolve to since meron tayong isa, dalawa, tapos yung force dito, yung pangatlo, tatlong unknowns lang. And sa equilibrium ng 3D force system, kapag concurrent yung system, pwede kang magkaroon ng hanggang tatlong unknowns at masosolve mo pa rin. Because meron ka namang summation of forces X, meron ka pang summation of forces Y, tapos meron ka ring summation of forces Z. So makakabuo ka ng tatlong equation. Kaya makakasolve ka ng tatlong unknowns. Okay? So ganun na lang yung gawin natin. Pero ang bago tayo mag-proceed doon, siguro i-component muna natin yung mga forces na to. Okay? So tawagin natin ito na tension sa BD. Ito naman ay tension sa BC. Ito naman ay force sa AB. Tapos inano ko na, no? Kumbaga, kinongclude ko na na compression to. Kasi wala namang, kailangan ko kontrahin yan eh. Di ba? Diba? So anyway, okay lang yan. Inassume ko lang yan in that direction. Okay, so para ma-component yan, tinuruan ko kayo last time na paano mag-component using geometry-based at saka vector-based. And I would assume na mas preferred nyo na ngayon yung vector-based na pagko-component kasi mas mabilis, no? Tsaka mas ano lang, meron ka lang tatandaan na procedure. Alright, so first is i-define natin yung mga points, coordinates ng mga points. So, let's start with A. So take note, ito yung origin natin. So sa A, ang coordinates ni A ay 2 along X. Tapos along Y, 0. No? Kasi nandito siya, naka-attach siya dito sa plane na to. So 0. And then yung Z component niya, itong 3 na to. Pero nasa baba. So negative 3. Okay, next. Point B. Ito yung point B. In terms of X, wala siyang X. No? So 0. Sa Y, siya ay 6. And then sa Z, 0 din. Kasi nandito lang siya sa y-axis. Okay? And then we have C. Yung C naman ay nasa 2 meters. Tapos sa Y, 0. Tapos sa Z, 6 na positive. Kasi upward. And then finally, yung D ay 4 meters kaya lang nasa likuran. No? So negative 4. Tapos papuntang Y, wala siyang Y. And then papuntang Z, upward na 2 meters. Ayan. Okay, tapos next step, i-define natin yung mga, yung unit vector that would allow us to calculate yung mga um,
yung mga forces na to, no? So, 'di ba, kung maalala, ang unit vector ay equal sa position vector over yung magnitude ng position vector. Tapos yung position vector ay difference lang nung points ng head tsaka tail. Okay? So for example, yung unit vector ni unahin ko na si BC ay equal sa position vector ni BC over yung magnitude ng position vector na yon. Tapos yung position vector, so yung kay BC, ang head natin si C, ang tail natin si B. So therefore, yung I natin, so ito yung B, ano? Ito yung C. So ito yung head, 2 minus 0, I, plus, ito ulit yung head, ito yung tail. So 0 minus 6, J. And then ito naman yung head, ito yung tail. So plus 6 minus 0, K. Tapos sa ilalim, yung ano lang yan, absolute value lang yan. And kaya ko to pinapakita kasi pwedeng idiretso sa calculator if you remember. So mode, vector, ay sorry, mode, vector, ayan. So lagay natin to sa vector A. So 3 dimension. So um, lagay natin 2, negative 6, tapos 6. Okay? Press AC, no? And then kunin natin absolute value ng vector na 'yon. Okay? So yung absolute value niya ay 8.71 something. Okay? So 8.71 something. Okay, so pero pwede rin na ano since kita naman natin dito kasi ayoko ng decimal, gusto ko whole number. Pero pwede naman 'yun, walang problema doon. Kung kayang i-whole number, mas maganda. So 'di ba ito, masi-simplify lang naman sa 2i minus 6j plus 6k. Tapos ito, 'di ba yung absolute value square root lang naman 'yan eh. Ano lang 'yan eh, square root ng 2 squared plus 6 squared, 6 squared plus 6 squared. Ayan. So, alis muna ako dito. Square root ng 2 squared plus 6 squared plus 6 squared. Ayan. So, mapapansin yun, 2 square root of 19 lang talaga yun. Yung 8 point something. So, kung kaya kasi na na whole number, mas maganda para hindi masyadong magra-round off. Ayan. So, kapag sinimplify natin to, maging 1 over square root of 19i minus ito 6 over 2, so 3 over square root of 19j, tapos 6 over 2, 3 ulit, so plus 3 over square root of 19k. Alright, so therefore yung force natin sa BC can be written as yung magnitude niya times itong unit vector na to. Okay, so di ba ipang-multiply lang naman natin itong unit vector na to dun sa magnitude ng force para ma-component siya. So ito na yung component niya. Okay, yun nga lang, unknown pa to sa ngayon. Okay, and we will just repeat the same process para dun sa ibang mga forces, yung sa BD, yung sa AB. So doon naman tayo sa BD. So para kay BD, so unit vector BD ay equal sa RBD over yung absolute value nun. Okay, so tingnan natin. Ito yung head, ito yung tail. So negative 4 minus 0. O negative 4. Diretsuhin ko na. Total, madali lang naman yung mga values. Tapos ito naman, 0 minus 6. So negative 6. And then 2 minus 0. So positive 2. Over. Tapos ito ay square root ng 4 squared plus 6 squared plus 2 squared. So that is 2 square root of 14. So therefore, this can be written as
Pag dinivide mo itong dalawa, so negative 2 na lang, no? Negative 2 over square root of 14 I. Itong dalawa, pag dinivide, negative 3 over square root of 14 J. So pag dinivide ito, plus 1 over square root of 14 K. Ayan. So therefore, yung vector component form ng force sa BD ay equal sa magnitude sa BD times ito. Ayan. Okay, and let's do the same thing para dun sa last na force, which is yung AB. So yung AB naman, ang head natin ay B, no? Tapos ang tail natin ay A, based sa assumption ko. So nasa likod itong A, nasa harapan itong B. So ang hahanapin ulit natin is yung unit vector AB. So that is the position vector AB over yung magnitude niyan. Okay, so ano yung AB? So ito yung head, ito yung tail. So 0 minus 2, negative 2. Tapos sa J, ito yung head. So 6 minus 0, o di 6. And then we have 0 minus negative 3, that's gonna give you positive 3 over, so that's 7. So that's 7. Ito medyo maganda, no? So that this is equal to negative 2 over 7i plus 6 over 7j plus 3 over 7k. Ayan. So therefore, yung vector component form nung force sa strat AB ay equal sa magnitude ni AB times negative 2 over 7i plus 6 over 7j plus 3 over 7k. Tapos hindi ko na ipapakita guys, no? As you can see, ito yung x, kapag dinistribute mo yan dito, yan yung x component. Pag dinistribute mo to dito, ito naman yung y component and ito naman yung z component. Okay? So yan. So those are the forces acting at B, no? On top of this force. So take note, meron pa tayo ditong force na naka-act. Okay, so itong force na to ay 12i minus 16k. Okay, so all we have to do now is to take summation of forces in x, y, z. So, ito muna. Summation of forces along x is equal to 0. So, bali, ang titignan na lang natin, ito mga to. Starting here, ito yung x component niya. No need na pag-isipan kung ano yung sign. Kasi kung ano yung sign na nandito, susundin lang natin. So, from TBC, that is 1 over square root of 19 times tension sa BC. Tapos sa BD naman, that is negative 2 over square root of 14. So, minus 2 over square root of 14 tension sa BD. And then last, yung x component ni AB is negative 2 over 7 force at AB. And then don't forget, meron pa tayong force dito na, ito, 12i minus 16k. So meron tayong x component, which is 12. So plus 12 equals 0. Okay? So, mamaya kasi, ang gagawin ko na lang dito, 3 equations, 3 unknowns lang kasi ito na linear. So, magagamit natin si calculator para ma-solve. So, ngayon pa lang, i-transpose ko na to sa kabila. Okay, so pag transpose natin to sa kabila, magiging negative siya. Ayan. So, this will serve as our equation number 1. Next, produce tayo ng isa pang equation from y naman. So, same pattern, no? So, ito, negative 3 over square root of 19. Tension BC. Tapos, for BD, negative 3 over square root of 14. And then for AB, that's 6 over 7. Ayan. Tapos take note, dun sa binigay na force, wala namang J component or walang Y component. So wala na. So this is all equal to 0.
And this will serve as our equation 2. So isang equation na lang kailangan natin para ma-solve. So summation of forces na lang sa Z this time. So para sa Z, starting again sa BC, so that is 3 over square root of 19. And then sa BD, that is 1 over square root of 14. And then para sa AB, that is 3 over 7. And don't forget, meron tayong force na naka-act which has a component of negative 16. So, di ba lalagay natin yan dito, minus 16, di ba? Pero pag tinranspose mo, magiging positive na yun. And that will be our third equation. Okay? So, with those three equations with three unknowns, klarong-klaro na pwede nating masolve yan using our calculator. So, therefore, the tension in BC, BD, and the force at AB can now be calculated simultaneously. So, just go to mode equation, tapos three unknowns. So, equation 1, 1 over square root of 19, negative 2 over square root of 14, negative 2 over 7, and then 12, negative 12. Second equation, negative 3 over square root of 19, negative 3 over square root of 14, 6 over 7, and 0. Last equation, 3 over square root of 19, 1 over square root of 14, 3 over 7, and then 16. Okay, so this is the tension in BC. Okay, ito yun. Tension in BC. Ito naman yung tension sa BD. Ayan. So mayroon lang discrepancy kasi baka yung choices dito hindi naka-exact value or hindi naka-whole number. Yung ginawa ko kasing solution is exact lahat, wala tayong rounding off. So baka nag-round off lang. Pero ito yung natin. Tension sa BD. Tapos ito naman yung um, force sa AD. So 18.66. And also, pansinin nyo na lahat ng nakuha natin ay positive, meaning tama yung assumptions natin sa mga directions nila. Kung meron man siyang magne-negative, ibig sabihin lang, tama yung value, pero yung direction na inassume mo, dapat baliktad. For example, kung nag-negative, halimbawa yung PAB, maling isipin na ito ay compression. So, dapat para siya ay tension. Okay? Pero sulat natin yung sagot. This is, once again, 5.81. 14.97 and 18.67. Ang units nito ay kilonewtons. So those are our answers. Okay, and that's how we solve this problem.